Sa kaharian ng EHB, binisita ng salamangkero na si Galien si Muriela para magkasama sila sandali, at gustong-gusto ni Muriela ang paghalik kay Galien dahil naniniwala siyang may pagmamahalan sa pagitan nila, pero ang totoo ay sinisip-sip lang ni Galien ang mahika na dumadaloy sa dugong salamangkero ni Muriela, at habang patuloy ang kanilang paghalik ay unti-unting nasasira ang kalikasan sa labas dahil sa madilim na ritual ni Galien. Ang ama ni Muriela na si Merrick ay nasa paligid at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya kaya nag-imbestiga siya at nadiskubre niyang gumagamit si Galien ng mahika para kontrolin ang hukbo ng mga halimaw na tinatawag na Krugs. Mag-subscribe at mag-like ka ng video natin para lagi kang updated. Maraming salamat! Samantala, isang ulila na kilala bilang farmer ang masipag na nagtatrabaho sa lupa at namumuhay ng payapa kasama ang kanyang anak na si Zeph at ang kanyang asawa na si Solana, na hindi pa niya nasasabihang mahal niya, at madalas silang binibisita ng matalik niyang kaibigan na si Norek na nagbalita na ang hukbo ng hari ay nagre-recruit ng mga lalaki at maganda ang bayad, ngunit tinanggihan ito ni Farmer dahil mas gusto niya ang tahimik na buhay basta't kasama ang pamilya. Sa Royal Castle, nalaman ni King Conrad na pinapatay ng mga Krugs ang mga tao sa iba't ibang lugar kasama na ang isang Royal Guard, at kahit hindi naniniwala ang pamangkin niyang si Fallow na kayang umatake ng mga mapayapang nilalang ang mga ito, sigurado ang hari na may kinalaman ang Dark Sorcery. Kinabukasan, pumunta sina Solana at Zeph sa nayon para bisitahin ang mga magulang ni Solana at ang kapatid niyang si Bastien habang naiwan si Farmer sa bahay para magtrabaho. Ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya at nadiskubre niyang may mga Krugs na umaatake, kaya ipinakita niya ang kanyang lihim na kakayahan sa pakikipaglaban at mabilis na tinalo ang mga halimaw bago tumulong kay Norek na inaapoy ang Kamalig. At kahit napatay nila ang mga kalaban ay hindi na nila nailigtas ang Kamalig kaya humiram si Farmer ng kabayo dahil natakot siyang baka sinalakay na rin ang nayon. Sa Royal Castle naman, nagsasanay ng espada si Muriela kasama si Commander Tarish na humahanga sa kanyang galing pero hindi siya matanggap sa hukbo dahil babae siya, hanggang sa dumating si Fallow at inutusan si Tarish na ihanda ang mga sundalo dahil winawasak na ng mga Krugs ang lupain, kahit halatang ayaw niya kay Fallow ay sumunod siya. Sa nayon, kasama ni Solana ang kanyang ama at si Zeph sa tore nang makita niya ang paparating na mga Krugs kaya agad niyang inutusan ng ama na iligtas si Zeph habang pinatunog niya ang kampana bilang babala. Nagkagulo ang mga tao at nagsitakbuhan habang sinisira ng mga Krugs ang lahat, at dumating sina Farmer at Norek para lumaban at pumatay ng maraming kalaban, ngunit nang malaman ni Farmer na nasa bell tower pa rin si Solana ay tinulungan siya ni Norek at Bastien na hanapin ito habang naiwan si Zeph sa kanyang mga lolo at lola. Subalit inabot na ng mga Krugs ang tore at dinukot si Solana. Sa kuta ni Galien, patuloy niyang kinokontrol ang mga Krugs gamit ang mahika at nagpadala siya ng mga Dark Knight bilang kanyang avatar para makita ang nangyayari. At nang lapitan ni Farmer ang tore ay nadatnan niya itong nasusunog kaya inakala niyang patay na si Solana. Pagkatapos ay ipinadala ni Galien ng isang Dark Knight para patayin si Farmer pero laking gulat niya nang mapatay ito ni Farmer nang walang kahirap-hirap. Kaya ipinadala niya ang pangalawang Dark Knight sa bahay ni Solana para patayin ang kanyang mga magulang, at pagdating ni Farmer ay muling nakipaglaban siya sa mga paparating na Krugs habang natagpuan ng Dark Knight si Zeph na nagtatago sa loob ng aparador. Mabilis na tumakbo si Zeph palayo habang hinahabol siya ng Dark Knight dahil gusto ni Galien na personal na makita ang kanyang pagkamatay, at nang makauwi si Bastien ay gumuho ang kanyang mundo nang madatnan niyang patay na ang kanyang mga magulang. Habang si Farmer naman ay natagpuan si Zeph at umiiyak sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Matapos utusan ni Galien ang kanyang hukbo na umatras dala ang maraming bihag, magkasamang inilibing ni na Farmer at Bastien si Zeph at ang kanyang mga lolo at lola, at sinabi ni Norek na hindi nila nakita ang katawan ni Solana kaya may pag-asa pang buhay siya. Sa Royal Castle, hinarap ni Fallow si Galien upang ipaalala ang kasunduan nilang agawin ang trono. Ngunit pakiramdam ni Fallow ay masyadong mabagal ang kilos ni Galien samantalang nag-aalala si Galien kay Farmer at sa kakayahan nitong pumatay ng Dark Knights. Makalipas ang ilang oras, dumating si King Conrad kasama ang kanyang grupo upang maghanap ng mga sasali sa Royal Army ngunit tinanggihan sila ni Farmer dahil marami ng sundalo at matitibay na pader ang hari, at sumang-ayon sina Norek at Bastien na samahan siya sa paghahanap kay Solana. Subalit hinarang sila ni Merrick na nakaramdam na pamilyar ang itsura ni na Farmer at Norek at sinubukang ipaliwanag na mas kailangan sila ng hari kaysa sa inaakala nila, pero hindi ito pinansin ni Farmer. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, narating ni na Farmer, Norek, at Bastien ng isang sirang tulay sa ibabaw ng bangin kaya pinabalik nila ang mga kabayo at tumawid sa pamamagitan ng pag-slide pababa sa lubid gamit ang kanilang mga sinturon, at habang ligtas na nakarating si Farmer sa kabila ay nahulog naman sa tubig sina Norek at Bastien ngunit hindi sila nasaktan.
Samantala, bumalik sa castle ang hari at ang kanyang mga tauhan at isang natutulog na gwardya lamang ang kanilang nadatnan sa pasukan, at mas lumala pa ang sitwasyon nang makita nilang ginagamit ni Fallow ang trono para makipaglandian sa isang babae kaya pinagalitan siya ni Conrad at inutusan si Commander Tarish na ilayo siya. Ngunit sinampal ni Fallow si Tarish dahil sa paghawak sa kanya at hindi ito gumanti dahil si Fallow ay may dugong maharlika pa rin. Pagkatapos nito ay nagtungo si Fallow kay Gallian upang igiit na pabilisin ang plano, at sinabi ni Gallian na kailangan niya ng mas maraming kapangyarihan kaya binisita niya si Moriela na nagbabala sa kanya na itinuturing siya ng kanyang ama na kaaway ng hari, ngunit binaliwala ito ni Gallian at nang ipagpatuloy ni Moriela ang usapan ay nagalit siya at sinigawan ito hanggang sa matakot si Moriela at palayasin siya. Kinaumagahan, humingi ng tawad si Fallow kay Conrad at nangakong magbabago kaya pinayagan siyang makisalo sa almusal, at pagkatapos ay kinausap ng hari si Tarish tungkol sa kakaibang kilos ng mga Krugs at sa kanilang susunod na hakbang, habang sinamantala ni Moriela ang pagkakataon na tanungin ng hari kung ano talaga ang nangyayari dahil wala raw nagsasabi sa kanya ng totoo, ngunit biglang nahilo si Conrad at nawalan ng malay. Naramdaman ni Merrick na nasa panganib ang kanyang hari kaya agad siyang bumalik sa castle, habang si Fallow naman ay nagtungo kay Gallian dahil masama rin ang kanyang pakiramdam, at doon inamin ni Gallian na nilason niya ang almusal ng hari at hawak niya ang antidote na ibinigay lamang niya kay Fallow matapos niya itong pagmamakaawa at ipaalala kung sino talaga ang may kontrol. Ilang sandali matapos nito ay dumating si Merrick at ginamit ang kanyang mahika upang pigilan ang epekto ng lason sa katawan ng hari. At ipinaalam ni Tarish na tumakas si Fallow kasama ang two full legions na malinaw na senyales ng kanyang pagkakasangkot at ng tulong ni Gallian, kaya nagduda si Merrick kung saan nanggagaling ang lakas ni Gallian at binisita niya si Moriela na umamin na naging malapit siya kay Gallian, at ipinaliwanag ni Merrick na ginamit lamang siya at ang kanyang mga maling desisyon ang nagdadala ng kaguluhan sa kaharian, dahilan upang tuluyang gumuho ang damdamin ni Moriela. Sa labas ng Royal Estate, inutusan ni Fallow ang mga sundalo na sumunod sa kanya at nang may isang nagtanong kung bakit wala si Commander Tarish ay agad niya itong pinatay, sa kanya tinakat ang lahat na papatayin din ang sino mang hindi susunod dahil maituturing itong treason. Samantala, naligaw sina Farmer, Bastien, at Norek sa gitna ng kagubatan at nakaramdam sila ng kakaibang presensya hanggang sa biglang sunggaban ng mga halaman ang kanilang mga paa at isinabit sila ng patiwarik, dahil isa pala itong bitag ng mga nymph na ayaw ng mga mandirigma sa kanilang gubat. Ngunit pinalaya sila ng ipaliwanag ni Farmer na wala silang masamang balak kapalit ng pangakong lalabas agad sila ng gubat. Inamin ng tatlo na sila ay nawawala kaya pumayag ang mga nymph na ihatid sila sa gilid ng kagubatan habang sinasabing hindi sila nakikialam sa problema ng mga tao, at pagsapit ng gabi ay nakita nila ang mga Krugs na nagdadala ng mga bihag sakay ng mga kariton patungo sa kanilang kuta. Sinubukan silang salakayin ng isang Krug ngunit agad nila itong napatay at kinuha ni Norek ang helmet nito at nakaisip ng plano. Kaya nagkunwari silang Krugs ni Norek at Bastien habang si Farmer ay nagkunwaring bihag upang makahanap kay Solana, ngunit nakilala rin sila bilang mga tao at nahuli pa rin, at kahit nahanap ni Farmer si Solana sa loob ng hawla ay hindi niya ito nailigtas dahil bigla siyang pinatumba ng isang Dark Knight mula sa likuran. Sa castle, nagising si King Conrad at ipinaalam sa kanya ni Merrick ang mga ginawa ni Fallow kaya inutusan niya si Tarish na ihanda ang hukbo at sumama siya sa laban kahit kailangan niyang magpahinga. Sa isang kalsada hindi kalayuan, nagising si Solana at nakita niyang kasama niya sina Norek at Bastien, at tuluyan siyang bumigay nang sabihin nila ang sinapit ng kanyang mga magulang at ni Zeph, pero pinanggako ni Norek na darating si Farmer para iligtas siya. Samantala, nagising si Farmer na nakatali sa puno at may isang Dark Knight sa tabi niya na ginagamit ni Gallian para makipag-usap, at inamin ni Gallian na interesado siya kay Farmer dahil hindi niya ito mabasa tulad ng ibang tao. At nang wala siyang makuhang sagot ay sinubukan niyang patayin si Farmer sa pamamagitan ng paghigpit ng lubid, ngunit mabilis na kumilos si Farmer at napatay ang Dark Knight gamit ang sarili nitong sandata bago niya pinutol ang lubid upang makaligtas. Sa malapit, naramdaman ni Merrick ang mahika ni Gallian at natagpuan niya si Farmer na halos patay na kaya tinulungan niya ito gamit ang magic medicine. Sa castle naman, pinapasa ni Moriela ang matinding guilt dahil sa pagbibigay niya ng kanyang mahika kay Gallian at muntik na siyang sumuko sa buhay, ngunit pinigilan siya ng kanyang matalik na kaibigan at pinaalalahanan na lalo lang nitong palalalain ang lahat, kaya nagpa siya si Moriela na itama ang kanyang mga pagkakamali at ipagmalaki ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagsusuot ng armor at pag-alis ng castle para sumama sa laban. Ilang sandali pa, dinala ni Fallow ang kanyang hukbo sa isang kampo ng Krugs at sinabi niyang bahagi na rin sila ng kanyang hukbo, bagay na ikinainis ng maraming sundalo. Samantala,
dinala ni Merrick si Farmer sa kampo ng hari upang ipakilala siya kay Conrad at ibunyag ang isang malaking sikreto na si Farmer ang matagal nang nawawalang anak ng hari, at natiyak niya ito dahil si Norek ang dating nag-aalaga ng mga kabayo ng Reyna at matapos ang massacre sa Oxley Pass ay may natagpuan siyang isang batang lalaki na nag-iisa, at noong panahong iyon ay iisa lamang ang bata roon na siyang prinsipe, ngunit tumanggi si Farmer na maniwala at agad na umalis ng tolda. Habang naghahanap siya ng kabayo upang balikan at iligtas ang kanyang asawa, nilapitan siya ni Merrick upang muling hilingin na sumama siya sa hukbo, ngunit tumanggi si Farmer kaya ipinaliwanag ni Merrick na walang saysay ang pagliligtas kay Solana kung matatalo ang hari sa digmaan dahil mawawalan din siya ng lugar na matitirhan. Ilang sandali pa, nilapitan ni Commander Tarish si Fallow upang subukang ayusin ang lahat ng hindi na humahantong sa labanan. Tinawag niya itong traidor at idineklara na ang sinumang sundalong nasa ilalim ng utos ni Fallow ay ituturing ding traidor, ngunit tumawa lamang si Fallow dahil naniniwala siyang siya na ang bagong hari at wala nang makakapigil sa kanya, hanggang sa biglang dumating si King Conrad upang patunayang buhay pa siya. Agad bumalik sa panig ng hari ang mga sundalong sumunod kay Fallow at naghanda para sa labanan, at laking gulat ni Tarish nang makita niyang kasama rin nila si Farmer. Biglang dumating ang hukbo ng mga Krugs ni Fallow at hinarap ng mga archers ng hari ang unang alon, sinundan ng mga mandirigmang may espada na nagsimula ng matinding labanan, at gumamit si Gallian ng mahika upang magpadala ng ilang Krugs sa ilalim ng lupa para sorpresehin ang mga sundalo mula sa ibaba. Kahit mahusay lumaban ang mga tao at napapanatili ang depensa, lalong naging mahirap ang laban nang magpadala si Gallian ng mga Dark Knights at mga catapult na nagpapaputok ng malalaking bato at maging ng mga Krugs na nasusunog. Ngunit habang sinisira ng mga archers ang mga Krugs na may kontrol sa mga catapult ay sumabak din sa labanan si King Conrad kaya tinarget siya ng mga Dark Knights. Hindi mapigilan ng mga sundalo ang mga ito kahit anong gawin nila, ngunit alam ni Farmer na may kakaiba sa kanya kaya binuksan niya ang daan, nilapitan ng mga Dark Knight, at mabilis silang pinatay. Ginamit ni Fallow ang kaguluhang ito upang barilin si Conrad sa dibdib, at kahit sugatan ay patuloy pa ring lumaban ng hari hanggang sa utusan ni Merrick ang mga gwardya na ilayo siya. Agad tumakas si Fallow sakay ng kabayo at sinubukan siyang habulin ni Farmer, ngunit hinaranggan siya ng isa pang Dark Knight kaya napilitan siyang lumaban, at sa pagkapit ni Farmer sa kabayo ng kalaban ay nagawa niyang patayin din ang Dark Knight. Nanalo ang hukbo ng hari sa labanan, ngunit para kay Gallian ay pagpapaliban lamang ito ng mas malaking plano. Sa di kalayuan, ginamit ni Muriela ang kanyang espesyal na pandama upang malaman ang tamang direksyon at natuklasan niyang may Dark Knight na sumusunod sa kanya kaya tumakbo siya papasok ng kagubatan. Ilang sandali pa, dumating sa gubat sina Fallow at ang iilang sundalo niyang natira na may balak bumalik sa castle dahil ito ay walang bantay at madaling agawin, ngunit napatigil sila nang makita ang isang Dark Knight na nakabitin sa puno at sa mas malalim na bahagi ng gubat ay naghihintay si Muriela. Inakala ni Fallow na madali niyang mabibiktima si Muriela, ngunit biglang gumalaw ang mga halaman dahil isa pala itong bitag at hinuli ng mga nymph ang lahat ng sundalo, at sa takot ay sinubukan ni Fallow na patayin si Muriela ngunit mabilis niyang naipagtanggol ang sarili hanggang sa isang nymph na nakasakay sa baging ang kumuha kay Muriela palayo. Sinubukan ni Fallow na tumakas ngunit hinaranggan siya ng mga katawan ng sarili niyang mga tauhan, at tuluyang ginapos siya ng mga baging habang sinasabi ni Muriela na sasama siya sa kanya. Sa kuta ni Gallian, dumating ang mga Krugs dala ang lahat ng bihag at nang buksan ang mga hawla ay agad lumaban sina Bastian at Norek, at nagawang makatakas ni Solana kasama ang isa pang bihag ngunit sa kasamaang palad ay napatay si Norek sa labanan. Sumama si Bastian sa mga babae sa pasilyo upang maghanap ng daan palabas, ngunit natagpuan sila ng mga Krugs at muli silang nahuli. Sa kampo ng hari, mahina na si Conrad kaya ipinatawag ni Merrick si Farmer upang marinig ang huling mga nais ng kanyang ama, at gumamit ang hari ng isang linya tungkol sa tapang at sipag na minsan nang narinig ni Farmer, patunay na siya nga ang kanyang anak dahil iyon ay sinabi lamang niya noon sa prinsipe. Naniniwala si Conrad na ang husay ni Farmer sa labanan ay patunay na magiging karapat-dapat siyang leader, at ibinunyag din niya na marami siyang alam tungkol sa mga halaman at hayop dahil tunay niyang inaalagaan ang kanyang kaharian at ang lahat ng nangyayari sa loob nito. Humanga si Farmer at hinawakan ang kamay ni Conrad habang tinatanggap niya ang pangarap ng hari para sa kapayapaan, at ilang sandali matapos nito ay pumanaw na si Conrad. Sa labas, sinalubong ni Commander Tarish si Muriela at nagulat nang makita niyang kasama nito si Fallow, kaya agad niyang pinalaya si Fallow mula sa mga baging at hinamon siya sa isang duel para sa dangal ng hari. At kahit sinimulan ni Fallow ang laban sa isang pataksil na atake mula sa likuran ay mabilis na nakabawi si Tarish at ipinakita ang kanyang husay hanggang sa tuluyan niyang manaig laban kay Fallow.
Sa gitna ng laban ay dumating ang balita ng pagkamatay ni Conrad at tumawa si Fallow dahil inakala niyang siya na ang bagong hari at wala nang pwedeng gumawa ng masama sa kanya. Ngunit nang subukan niyang utusan ang mga sundalo ay pinutol ito ni Merrick sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Farmer bilang anak ni Conrad at ang tunay na bagong hari ng kaharian. Inakusahan ni Merrick si Fallow sa pagkamatay ni Conrad at habang inaaresto na si Fallow ng mga sundalo ay lumuhad ang lahat kay Farmer bilang kanilang bagong hari. Sa kuta ni Galien, nalaman niyang kabilang si Solana sa mga bihag at plano niyang gamitin ito upang papuntahin si Farmer sa kanya, at sa kanyang nakakatakot na paghipo ay natuklasan niya gamit ang mahika na buntis si Solana. Sa Royal Camp, nagpaalam ang hukbo kay Conrad sa pamamagitan ng isang maayos na libing bago gumawa ng mga plano para sa huling labanan, at muling humiling si Muriela na sumama sa hukbo na ngayon ay tinanggap na siya ni Farmer bilang sundalo. Ipinakilala rin ni Muriela ang iba pang handang tumulong at dinala si Farmer sa gubat kung saan nagulat siya sa presensya ng mga nymph na nagbago na ng isip na lumaban dahil inaatake na rin ng mga Krugs ang kanilang kagubatan. Ilang sandali pa, pinangunahan ni Farmer ang hukbo patungo sa kuta ni Galien kung saan lumikha ang salamangkero ng isang matinding bagyo upang pahirapan ang mga tao, at nagsimula ang mabangis na labanan sa pagitan ng mga Krugs, Royal Guards, at mga nymph. Habang inililihis ni Merrick si Farmer sa paligid ng bundok upang ipakita ang lihim na pasukan ng kuta ay nag-teleport siya papasok upang harapin si Galien ng mag-isa dahil dati silang magkaibigan bago ito tuluyang lumubog sa kadiliman, at naglaban ang huling mga salamangkero sa kaharian sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga espada gamit ang mahika hanggang sa gamitin ni Galien ang lahat ng kapangyarihang ninakaw niya kay Muriela upang saksakin si Merrick at iwanan itong mag-isa sa kamatayan. Sa labas, tinulungan ng isang nymph si Farmer na gumamit ng lubid upang tumalon sa bangin at makapasok sa lihim na daan, at naramdaman ni Muriela ang pagkamatay ng kanyang ama kaya nag-teleport siya sa loob ng kuta upang magpaalam, at bago tuluyang mamatay si Merrick ay ibinigay niya sa kanyang anak ang huli niyang mahika. Sa mga kuweba, nagawang alisin ni Bastien ang mga tanikala sa pader at tipunin ng ilang bihag upang lumaban sa mga Krugs habang ang iba ay tumakas, at sa loob ng kuta ay palihim na nakarating si Farmer kay Solana ngunit naghihintay na si Galien. Sinubukan ni Solana na tumakas ngunit pinigilan siya ni Galien gamit ang mahika, at nang maglabas ng espada si Galien upang harapin si Farmer ay agad niyang napansin na mas magaling ito kaya gumamit siya ng mahika upang ihagis ang mga mesa at palutangin ang sarili palayo sa mga atake, at habang nahihirapan sina Tarish at ang mga nymph laban sa mga Dark Knight sa labas ay nagawang maagawan ni Farmer ng espada si Galien at sugatan ang kanyang ulo. Gumanti si Galien sa pamamagitan ng pagkulong kay Farmer sa isang magic hurricane ng mga libro at kinuha muli ang kanyang espada upang patayin siya, ngunit napigilan siya ni Muriela na gumamit ng mahika upang iligtas si Farmer at i-freeze si Galien, at nakita ni Solana ang pagkakataon kaya gamit ang espada ni Farmer ay sinaksak niya si Galien bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Nang makalaya si Farmer ay agad siyang lumapit at tuluyang tinapos si Galien magpakailanman, at sa pagkamatay ng salamangkero ay biglang naglaho ang lahat ng Dark Knight habang hamupa ang galit ng mga Krugs at kusang umalis dahil wala na silang nagkokontrol sa kanila. Unti-unting nakahinga ng maluwag ang mga bihag at ang buong hukbo nang mapagtanto nilang sila ay nagtagumpay sa laban, at sa gitna ng tagumpay ay nagyakapan sina Farmer at Solana at naghalikan bilang pagdiriwang, at sa wakas ay nasabi na rin ni Farmer kay Solana na mahal niya ito.